Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ito na po. Hmm, Lara Maris Esquivel, name OIC, Undersecretary for Convergence Project Technical Services. Inappoint po siya ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ano po? Kilalanin po natin tong Lara Maris Esquivel. Ano po? Uh, the Department of Public Works and Highways, DPWH, on Monday named Lara Maris Esquivel as its new officer in charge, Undersecretary for Convergence Project and Technical Services after the resignation of Ari Perez. Ito po si Ari Perez, ito po yung ah, nireklamo po ni Congressman Leandro Libeste ng Batangas. Kung inyo pong naalala, siya daw po yung mayroon daw pong hindi magandang ah, performance sa mga nakaraan dahil nakitaan po yata siya di umano ng mga ah, pakikipag-usap daw po sa mga kontraktor ng gobyerno, ng kontraktor ng DPWH, ano? Kaya po ito ay nag-resign nung uminit na yung kanyang pangalan. May I just introduce to you our OIC, sabi po ni Vince Dizon, Undersecretary for Convergence and Technical Services, OIC Lara Maris Esquivel, DPWH Secretary Vince Dizon said during the agency flag raising ceremony kani-kanina lang. Dizon said Esquivel was recommended by former DPWH Chief Rogelio Babes Singson. Ito po si DPWH Chief. Dati pong DPWH Chief, the DPWH Chief Rogelio Singson. Ito po yung secretary po nung panahon pa ni Pinoy. Yung inyo pong natatandaan. Before the appointment, Esquivel was the head of the PWH Bureau of Design. On Friday, Perez tendered his irrevocable resignation after Batangas representatives Leandro Leveste claimed that the undersecretary was among those who have alleged ties with contractors. Ito na nga po yung sinasabi ko, involved in flood control. Ito nga po si Ari Perez ay pinagbintangan na alleged may ties daw po siya sa mga contractors, ha? Na involved sa mga flood control corruption, ha? Hmm. Yung iba pang mga uh, ayon po kay Dizon pointed out that the importance of a Esquivel new position in the department, very important yun kasi nandoon ang convergence, nandoon yung mga project na importante at pangalawa yung technical services, yung design, yung construction, yung monitoring, andyan lahat yan. Yun po ayon po kay Dizon. That's the very important because the convergence is there. The important project are there, and secondly, the technical services cover the design, the construction, the monitoring of all that is there. Yun po, ano? Uh, marami po palang bakante diyan sa DPWH na nasa 2,000 vacant position dahil nga yung mga pinagtatanggal na mga sabit po sa anomalya ng flood control. Kaya po dumami ang vacant na position sa DPWH, ano? Meanwhile, Dizon vowed the current employees who are qualified will be promoted and will be prioritized to fill
around 2,000 vacant position in the agency. He also vowed the DPWH will work on the report delay on the release of salary among the DPWH employee. Okay. Panoorin po natin ang sinasabi po Hindi ni na Vince kailangan Dizon, ano? mag-introduction. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning everyone. Pasensya na po, mabilis na ito. Agad po, medyo mainit na. Unang-una, hingi ako ng paumanhin sa inyong lahat dahil hindi ako madalas na nakakapunta sa flag ceremony. As much as possible, gusto ko sanang makasama kayo. At least once a week man lang, magkita-kita tayo dito. Magsama-sama tayo, mag-usap tayo ng konti. Pero dahil po sa dami ng mga ganap, medyo nahihirapan po ako sa schedule. So I must apologize to everyone, but I promise to try my best to be with you at least once a week. No? Makita ko kayong lahat dito sa... Kayo po mga kababayan, tatanungin ko po kayo. Yung performance ba ni Dizon, ano po ang masasabi nyo? Ano po? Para sa akin po, kung ako ang tatanungin nyo, si Vince Dizon po ay nasa, kung i-rate ko sa from 1 to 10, 10 po siya sa akin. Sapagkat napakasipag po niya. Kung may nagkasala talaga, sinisibak niya. Galing po siya sa DOTR. Yun mga nagkakasalang motorista, na mga arugante sa kalsada, tanggal lisensya kaagad. Pag hindi pa papatunayan, bumangga yung sasakyan mo, marami kang inararong namatay, yung lisensya mo, tanggal na sa'yo. Hindi ka na pwedeng magmaneho pa. Yan ang dapat na sekretary natin. Yan ang mga dapat na namumuno sa ating bayan. Ano? Hindi natatakot. Mayroon siyang paninindigan bilang isang sekretary ng isang departamento. Hindi kagaya yung iba, walang nangyayari. Ano po? Pero si Vince Dizon, kakaiba po itong sekretaryeng to. Sinisibak talaga niya yung mga taong involved at nagkasala sa kanyang nasasakupan. Doon din sa mga sumasabit sa anomalya, pasensyahan na lang tayo. Yun po ang lagi niyang sinasabi. Kaya ako po'y humahanga sa taong to. Magaling po siya para sa akin. Hindi ko lang po alam sa inyo. Ano? Central office. So I will try my best in the coming weeks and months to be here with you every Monday. Hindi ko ako magtatagal. No? Siya nga po pala, 3 presidente na po ang pinagsilbihan po nito. Kay Pinoy, kay Duterte, at kasulukuyan ngayon kay Marcos. Kaya itong taong to napaka dalubhasa na pagdating sa Wilbers na po siya pagdating sa trabaho. Ano? Alam niya na po yung pasikot-sikot dyan sa government. No, unang-una, kukumustahin ko lang kayo. Kumusta naman po kayo? Kumusta po tayong lahat? Alam ko medyo mahirap, medyo mabigat, pero kahit papaano naman, basta tayo magtatrabaho lang at gagawin natin ang tama yung ating trabaho. We will do our work with integrity, with honesty, and we will live by the... Ilan ba yung panunumpa natin kanina? Parang 4, di ba? O yung 4 na yun, halos pare-pareho naman nga ang sinasabi, di ba? Ang sinasabi lang noon, dapat maging tapat tayo sa bayan, maging tapat tayo sa mga kababayan natin, at gawin natin yung trabaho natin dito ng maayos. No? Alam nyo, napaka-importante po ng trabaho ng DPWH. Alam nyo po, yung kausap ko po ang Pangulo natin itong mga nakaraang araw, at paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Alam niya na kailangan nating pagtrabahuhan dito yung ongoing na
pananagot ng mga taong dapat managot. Tama. Hindi niya sinasabi na na itabi natin yon. In fact, kailangan talagang paigtingin pa natin yung pananagot ng mga dapat managot. Pero ang sabi po ng Pangulo sa atin, yung trabaho po ng DPWH na napaka-importante para sa ating mga kababayan, hindi po yan dapat huminto. Tama. Napaka-importante po, ngayon nga po, meron na naman po tayong disgrasya sa Bukidnon. No, napaka-importante pong kalye ang naguho dahil na rin sa nangyayaring mga sakuna. No, nagkaroon po ng mabigat na landslide, sinasabi po nila dahil sa aftershock ng earthquake sa Davao. Nakakalungkot po, no? Meron dalawang mga kababayan natin ang namatay dahil sa pagguho ng strukturang yon. So, ang dami po natin kailangan gawin. No, ang dami po natin kailangan ayusin. So, hindi po pwedeng huminto yun. Yun po ang pinapasabi sa inyo mismo ng ating mahal na Pangulo, na kailangan tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtatrabaho. Pero, kailangan kasabay niyan yung ating pagre-reforma. Dahil alam ko naman po, kasama ko po kayo at kaisa ko po kayo, na kailangan po talaga marami tayong mga gawing mga magalalim at napakalawak na pagbabago dito sa DPWH. At yung pong mga reformang yan ay uumpisahan na nating i-roll out at i-anunsyo sa ating mga kababayan para naman po malaman ng mga kababayan natin na tayo dito, hindi lang tayo puro salita. Alam nyo, yung salita, napakadali po niyan eh. Napakadali ko po, lalo na itong mga kasamahan natin sa media na nandito sa harap ngayon. Ang salita, madali po yan. Napakadali pong magsabi ng ganito, ng ganyan, base sa kung ano-ano. Pero, tayo pong lahat, hindi lang ako, hindi lang ang Pangulo, pero tayong lahat dito sa DPWH, sa mga susunod na linggo, sa masusunod na buwan, huhusgahan tayo hindi dahil sa ating sinasabi, kundi dahil sa ating ginagawa. Our actions will judge us, not our words. Words are cheap, ika nga sa salitang Ingles. Ano po yan? Cheap lang po ang salita. Kahit ako po, kung ano-anong sabihin ko dito sa inyo, kung ano-anong sabihin ko sa interview, wala po yun kung hindi tayo a-action. At hindi tayo a-action ng mabilis, hindi tayo a-action ng tama. So, yun lang po, no? Ang hinihiling ko sa inyo, na tuloy-tuloy ang trabaho, pero tuloy-tuloy po ang reforma. At ang reforma, hindi yan nadadala sa salita. Ang reforma, nadadala yan sa gawa. At yung mga gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, nakasama ko kayo sa mga reformang ito, yun po ang maghuhusga sa ating lahat ng ating mga kababayan. Ngayon po, meron lang ako mga konting announcement para bago tayo magtrabaho na at simulan na natin ang mga kailangang reforma na gagawin natin sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Unang-una po, I want to announce that nakausap ko po ang ating HR at ako po ay na-inform 1,000 bakanting posisyon. 2,000 halos. To be exact, 1,993 to be exact. Pero baka aabot pa ng 2,000 mahigit yan. All over the country, mostly sa ating mga regions. I want to tell you that ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Gusto ko pong mag-promote at angat. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Hindi porket job order kayo ng napakatagal na panahon, wala kayong karapatan at oportunidad para umangat. Kayo po ang uunahin natin.
Kayo po ang mauuna dito sa halos 2,000 vacancies all over the country. At magkakaroon po tayo ng sistema na kung paano kayo aangat, ano po ang sistema ng pagpipili. Kayo po dapat ang mauuna dito, lalong-lalo na yung ating mga job order employees. So yun po, no? Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, maglalabas na po si Asik Mike. Asik Mike, pasensya na po, ilalagay kita sa hot seat. Siya po ang maglalabas ng ating mga guidelines, pero kayo po ang uunahin natin. So yun po ang unang-una. Marami po dito, Engineer 2 to Engineer 5, at dito po lahat ay plantilla positions. So kayo pong lahat, I am asking you, mag-apply po kayo dito at kayo po ang uunahin natin. Siyempre, kailangan kwalipikado kayo para dito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, marami po ako naririnig, no, na mga job order na nadidelay ang sweldo. Ito po ang ayaw na ayaw kong nangyayari. No, hindi po pwede nadidelay ang sweldo. No, ito din po ang dinatnan ko nung ako'y pumasok. Tama po, sino ba naman ang gustong delayed ang sweldo? Kahit naman po ako, ayoko ng delayed na sweldo. Kasi apektado po yung budget mo niyan. Nasubukan ko na rin po yan na ma-delay ng halos 2 buwan ang sweldo. Nakakasira po ng budget talaga. Yung budget mo na dapat magastos mo sa loob lang ng isang buwan, madadagdagan po yan. Uutang ka kasi na-delay yung sweldo mo. Kaya nadodoble yung budget kapag delayed ang sweldo, no? Tama po yung sinasabi ni ating butihing Secretary Vince Dizon. Kaya po ako, malaki ang paghango ko sa kanya, sumusuporta ako sa kanya, sa kanyang mga adhikain na linisin yung DPWH. Linisin mula taas hanggang baba. Lahat ng sangkot tanggalin. Lahat ng pinagdududahan pa lang na mayroon kang at kaduda-duda ka talaga, baklasin ka na. Huwag ka nang patagalin pa. Yan po dapat ang magaling na isang head ng isang departamento. Wala nang sabi-sabi. At hindi po din ako naniniwala na ito'y corrupt. Hindi po siya, wala po sa kanyang itsura, no? Hindi kagaya itong mga nagdaang mga DPWH, lalo na yung mga engineer. Nako, talagang kitang-kita mo sa kanilang pagmumukha na sila ay corrupt. Biro mo, nawawala, lumalaki yung utang ng Pilipinas. Ninanakaw lang nila. Ano po? Kaya hindi tayo makaahon-ahon . Kayo po ba naniniwala kayo na ang bansa natin mahirap? Hindi po. Para sa akin po hindi. Kasi kung ikukumpara natin ang ating bansa sa iba, ang bansa natin may maraming natural resources. Maraming minerals ang lupa natin. Mayaman po ang bansa natin. May mga bundok tayo. May mga maluluwang na lupain na pangsakahan tayo. At saka yung mga mineral natin na napakarami. Yung minahan natin ng mga ginto, minahan natin ng mga tanso, yung nickel, mga ginagawang stainless. Mayroon po yan, marami po. Mayaman po ang ating kalupaan. Kaya lang po tayo naghihirap kasi nga dahil dito sa mga magnanakaw na politiko, nakasabwat ang mga tauhan ng DPWH. Kaya nakakalungkot. Nag-aalisan yung ating mga kababayan dahil sa hindi mahina po. Nag-aalisan sila dahil yun mga nakaupo ayaw magtrabaho. Sila ay nagnanakaw
Ninanakaw nila yung pera ng taong bayan na dapat sana ginagamit na budget para sa pagpapalago ng infrastruktura, pagpapatayo ng mga gusali, ng mga eskwelahan, ginagawang business. Lalo na itong mga dinastiya nating mga opisyal. Pero ba, dami-daming dinastiya dito. Kahit saan probinsya may dinastiya. Sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon, ang daming dinastiya rito. Bihira ang mga dinastiya na hindi nagkukurap. Karamihan ng mga dinastiya, ginagawa yun, mga kurap, ginagawa nilang family business ang politika dito sa Pilipinas. Bakit? Kasalanan din nating mga nagbutante. Ibinubuto natin sila. Kaya nakakalungkot. Ano po ang inyong opinion? Wag niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe sa aking channel. Malaking tulong po yan upang lumago yung channel ng itong channel ko na ito. Kaya po, pag nakita niyo po itong vlog na to, paki-like, paki-subscribe, at paki-share po. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo.